Ako, ko ng Diyos ay nagpadala ng ulan din, baha, para madiskubre ang mga kalokohan na nangyari ngayon sa ating bansa. Noon pa man, ayaw na ayaw ko maging isang politiko. Bakit? Ayaw ko maging buwaya eh. Tama ang Bible. Ano ba kasi ang sabi ng Bible? Basahin natin dito. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. 'Di ba? Ugat ng mga kahalayan. Ngayon nalulumbay sila dahil nadiskubre na sila na politiko. Ngayon hindi na sila itinuring na mga tao, kundi buaya. Pero noon na walang ganong tawag na buaya. Ang tawag talaga sa mga ganon ay kawatan. Malinaw yan at ang ninakawan nila ay tayong lahat. Mga taxpayer. Napapansin ko lang noong nag-aral pa ako sa Cebu, sa CSJR taon 1980 to 86, di ko naranasang bumaha sa kahit anong lugar dyan sa Cebu. Opo, promise. Nagulat ako, binaha na at ang lalim. Pero, eto halos sa lahat ng parte ng Pilipinas binabaha na talaga. Isa pa, napapansin nyo ba? Pati pa nga sa ibang bansa, binabaha rin eh. The fact that God just want us to learn a lesson. Firstly, kulang sa disiplina. Housekeeping, karamihan, di ginanap yan. Pangalawa, abusado ang ilan sa ating mga kagubatan, kabundukan, quarry doon, quarry dito, putol doon ng kahoy, putol dito. Ang resulta, land erosion, landslides, liquefaction, sinkholes, floods that devastated tremendous amount of plants, crops, and livestock, even counting casualties. Bakit nagkaganon? Walang bait para sa restoration? May budget na sana? Nung makita ang limpak-limpak na pera, they lose control, they became unfaithful to their oath as a public servant, and became enemy to the public instead. They are the modern-day crocs. Now, the crocodile turned politicians. Kayo naman mga tao, prayer in the midst of a plague is nonsense. Tatawag lang ba sa Diyos kung may sakuna? Tatawag sa Diyos dahil may delubyo? Do not pray while God is sending His punishment. Pray before it happens. Meaning, pray even if you have enough. Does it means pray unceasingly, as said in the book of 1 Thessalonians 5 verse 17. Daghan kayong salamat sa inyong hurot.